Mga kababayan, may naganap na kaganapang hinding-hindi ninyo mapapaniwalaan. Ito ba talaga ang isang ospital sa Asya? Ito ay mas moderno pa kaysa sa Norway. Iyan ang mga unang salitang binitawan ni Eric, isang 72 taong gulang na Norwegian, sa isang operating room sa Maynila. 12 pinuno ng medisina mula sa Norway, isang bansang ipinagmamalaki ang kanilang sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa Nordic, ang sapilitang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport matapos tamaan ng pinakamalakas na bagyo. Sa South China Sea, ang kanilang ruta patungong Singapore para sa isang kumperensiya. Mula noon, sunod-sunod na mga pangyayaring hindi nila inasahan ang naganap. Alam ba ninyo, ang isang pandaigdigang awtoridad sa heart surgery na may 40 taong karanasan ay tuluyang napipi sa loob lamang ng 10 minuto nang masaksihan niya ang eksena sa isang ospital sa Pilipinas. Mula sa kahangahangang teknolohiya na nasaksihan niya sa operating room, ang mobile hospital system na naranasan niya sa loob ng isang ambulansiya hanggang sa 24 oras na medical infrastructure na natuklasan niya sa kalsada. Ako'y nagtatrabaho na sa medisina sa loob ng 30 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong bansa. Dapat matuto ang Norway sa Pilipinas. Ang isang pahayag mula kay Ingrid, isang 68 taong gulang na dating health minister, ay nagpagimbal sa buong Norway. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit bigla silang nagpuri sa Asyanong bansang ito? Sila na buong buhay ay naniniwalang ang Nordic healthcare ang pinakamahusay sa mundo. Pakinggan natin ngayon ang detalyadong patotoo ni Akihiro Reyes na sa loob ng 15 taon ay nagtrabaho bilang medical interpreter na nag-uugnay sa Pilipinas at Norway at personal na nakasaksi sa bawat sandali ng pangyayaring ito. Magandang araw, ako si Akihiro Reyes at nagtrabaho ako bilang medical interpreter sa pagitan ng Pilipinas at Norway sa nakalipas na 15 taon. Ang aking lakas ay ang aking pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Oslo at Universidad ng Pilipinas na nagbigay sa akin ng malalim na pag-unawa sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng dalawang bansa. Marami na akong Norwegian doctor na nag-guide sa mga medical facility ng Pilipinas, ngunit ang aking naranasan noong Oktubre ng nakaraang taon ay nananatiling pinaka-espesyal sa buong buhay ko bilang interpreter. Noong araw na iyon, hinatid ko ang 12 medical experts sa Oslo Airport. Karamihan sa kanila ay mga respetadong individual sa Norwegian medical field at ang average na edad nila ay lampas 65. Sila ay sina Eric, isang cardiologist na may 40 taong karera, si Ingrid, isang awtoridad sa pediatrics at dating health minister, at si Olaf, ang nangungunang neurosurgeon, mga tunay na kayamanan ng Norwegian healthcare. Ang grupo ay papunta sana sa Asia-Pacific Conference sa Singapore. Wala sa orihinal na plano na magkita kami sa Pilipinas. Gayunpaman, nang araw ng kanilang pag-alis, isang super bagyo ang nabuo sa dagat-kanlurang Pilipinas at ito'y umaakyat sa Hilaga, tumatama sa ruta ng kanilang eroplano. Kahit na nakarating na ang eroplano sa malapit sa Timog Silangang Asya, itinuring itong lubhang mapanganib na magpatuloy kaya't ipinag-utos ang emergency landing sa pinakamalapit at pinakamalaking paliparan na kayang tanggapin ang isang malaking eroplano, ang Ninoy Aquino International Airport. Ipinahayag ng piloto ang balita sa mga pasahero at nagkaroon ng tensyon sa loob ng eroplano. Hating gabi na nang bigla akong tawagan. Ang mensahe, isang hindi inaasahang pananatili sa Pilipinas ang naganap dahil sa mga Norwegian Medical Authority at kinakailangan ang agarang interpreter. Nagmamadali akong nagpunta sa NAIA para salubungin sila. Habang naghihintay ako sa arrival gate, medyo nag-alala ako. Malinaw na hindi sila komportable sa biglaang pagbabago ng schedule at nangamba akong magkaroon sila ng masamang unang impresyon sa Pilipinas. Ngunit ang aking mga alalahanin ay walang saysay. Nang bumukas ang pinto ng immigration at lumabas ang mga doktor, ang kanilang mga mukha ay taliwas sa inaasahan ko. Sa halip na inis o pagkabalisa, ang nakita ko ay pagtataka at pagkamangha. Si Eric, ang cardiologist na nasa unahan, ay ngumiti nang makita ako. Ang paliparan na ito ay talagang kahanga-hanga. Ito ay mas moderno at mas malinis kaysa sa Oslo Airport. Habang ini-guide ko sila,
Maingat kong tinanong kung ano ang labis na ikinagulat nila. Una nilang binanggit ang sistema ng immigration. Kahit na may automated gates din sa Norway, bihira itong gamitin ng mga banyaga. Ngunit dito sa Naya, kahit ang mga dayuhan ay pwedeng gumamit ng biometric at face scan systems basta't may pre-registration. Ang multi-language support sa screen ay perpekto at ang English prompts ay mas malinaw pa raw kaysa sa Oslo Airport. Ang pangalawang pagkamangha ay nang makuha ang kanilang mga bagahe. Ang conveyor belt ay gumana ng tahimik at maayos at sa malalaking screen, ipinakita ang real-time na lokasyon ng kanilang mga bagahe. Ipinaliwanag ko na bihira ang problema sa delayed o nawawalang bagahe na madalas nilang nararanasan sa Oslo. Sa katunayan, ang lahat ng bagahe ng 12 doktor ay lumabas sa loob lamang ng 10 minuto. Ang serbisyo ng mga airport staff ang lalo pang nagpahanga sa kanila. Ang mga information officer ay nagpaliwanag ng sitwasyon sa matatas na English at sistematikong ibinigay ang lahat ng impormasyong kailangan nila para sa biglaang pananatili sa Pilipinas. Mula sa hotel booking hanggang sa transportasyon, mabilis itong naproseso para bang handa na ito. Isang doktor ang nagsabi na ito ang pinakamahusay na serbisyo sa airport na naranasan niya sa buong buhay niya. Ang pinakanakakabigla ay ang pagiging sensitibo sa matatanda. Napansin ng isang staff na si Olaf na mahigit 75 taong gulang at nahihirapan maglakad, ang isang kawani ay agad na kumuha ng wheelchair. Hindi man hiniling, kusa nilang inasikaso at ang iba pang kasama ay naantig din. Sila ay in-guide habang isinasaalang-alang ang mobility mula sa elevator hanggang sa resting area at ang kanilang mga bagahe ay inihahatid pa. Ang pasilidad mismo ng paliparan ay pinuri rin. Ang mga palikuran ay malinis at parang sa hotel at mayroong mga resting area at charging stations. Ang libreng wifi ay mabilis at wala silang naging problema sa pagpapadala ng balita sa kanilang pamilya na sila'y nakarating ng ligtas. Ang pangatlong pagkamangha ay nagpatuloy habang naglalakbay kami sa tren ng paliparan. Ang mahabang escalator at moving walkway sa ilalim ay patuloy at ang lahat ng pasilidad ay inaalagaan na parang bago. Ang signage ay intuitive at kahit ang mga unang beses na dayuhan ay madaling makita ang kanilang daan. Isang doktor ang nagpahayag ng pagkamangha sa kalidad ng infrastruktura ng Pilipinas kumpara sa luma ng pasilidad ng Oslo Airport. Ang huling shock ay dumating nang sumakay kami sa modernong airport bus patungong Makati BGC. Ang bus ay dumating sa eksaktong oras at ang loob ay mas moderno kaysa sa anumang tren sa Norway. Ang mga upuan ay maluwag at komportable at halos walang ingay. Ang mga screen sa loob ay nagbigay ng real-time na impormasyon sa ruta, taya ng panahon, at balita. Si Ingrid, ang dating health minister na 70 anyos, ay patuloy na tumatango, nagsasabing ito ay mas komportable kaysa sa airport bus ng Oslo. Sa loob lamang ng 30 minutong karanasan sa airport, ganap na nagbago ang pananaw ng mga doktor tungkol sa Pilipinas. Ang kanilang pag-aalala at takot bago umalis ay nawala at sa halip, excited sila sa kanilang pananatili. Ako'y nakahinga ng maluwag. Nakumbinsi ako na maipapakita ko sa kanila ang tunay na kagandahan ng Pilipinas sa susunod na mga araw. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang kanilang mararanasan ay magpapabago pa sa kanilang pananaw sa halaga ng medisina. Sa loob ng bus, habang nakatanaw sa labas ng bintana, nagsimulang magbago ang tingin ng mga doktor. Habang dumadaan sa Manila Bay Area, lahat sila ay namangha sa laki ng malalaking port facility. Ang pagkakita sa mga container na nakasalansan ng maayos at ang mga crane na patuloy na gumagana ay nasa ibang antas kumpara sa Oslo Port. Nang makita ang sukat ng 24 oras na automated system, isang doktor ang nagsabi na muli niyang napagtanto kung gaano kahuli ang port infrastructure ng Norway. Nang makarating kami sa labas ng Metro Manila, nagsimula ang totoong pagkamangha. Ang tanawin ng walang katapusang matataas na condominium at mga residential complex ay isang bagay na hindi nakikita sa Norway. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sistematikong pagpaplano ng lungsod. Sapat na espasyo ng green zone ang inilaan sa bawat complex at ang mga istasyon at komersyal na lugar ay nasa walking distance. Si Eric, na nagtatrabaho rin sa construction industry,
ay nagsabing mahirap gumawa ng ganitong antas ng pagpaplano sa Norway. Ang daloy ng trapiko sa kalsada ay nagpahanga rin sa kanila. Kahit na rush hour at maraming sasakyan, walang matinding traffic jam at patuloy itong dumadaloy. Ang pagpapalit ng lane ay maayos at ang mga bus lane ay ganap na hiwalay na nagpapahintulot sa pampublikong transportasyon na tumakbo sa oras. Sinabi nila na ito ay malapit sa isang himala kung ikukumpara sa araw-araw na traffic jam sa Oslo. Partikular na pinansin ni Ingrid ang Intelligent Traffic System. Ang mga traffic light ay real-time na inaayos ayon sa dami ng trapiko at ang impormasyon ng congestion sa bawat kalsada ay ipinapakita sa electronic billboard na nagpapahintulot sa mga driver na mag-alternate route ng maaga. Bilang isang taong nagtatrabaho sa medical administration at alam ang kahalagahan ng efficiency, naunawaan niya ang halaga ng ganitong sistema. Humanga siya na ang problemang pang-trapiko na hindi nalutas ng gobyerno ng Norway sa loob ng mga dekada ay nalutas ng Pilipinas sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang tanawin sa gabi mula sa Skyway habang tumatawid sa mga tulay ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga ilaw ng matataas na gusali sa magkabilang gilid ng BGC at Makati ay nag-reflect sa tubig, lumilikha ng isang kahanga-hangang tanawin. Ang mga gilid ng ilog ay mahusay na inayos sa mga walkway at parke at makikita ang mga taong nagjo-jogging habang nag-enjoy sa night view. Ang ganitong antas ng urban development ay mas mahusay kaysa sa nakikita sa Oslo o Bergen. Nang makarating kami sa aming hotel malapit sa Ayala Avenue, BGC, lampas 9 na ng gabi. Ngunit ang mga kalye ay maliwanag na parang araw at maraming tao ang naglalakad ng natural. Isa sa mga pinakanakakagulat na bagay ay ang mga babaeng naglalakad mag-isa ng hating gabi nang walang takot. Ito ay isang tanawin na mahirap isipin sa Oslo. Si Olaf, ang neurosurgeon, ay nagsabi na ang ganitong ligtas na kapaligiran ang tunay na tagapagpahiwatig ng isang maunlad na bansa. Sa proseso ng pag-check-in sa hotel, isa pang nakakagulat na karanasan ang naganap. Ang mga staff sa front desk ay hindi lamang matatas sa English kundi nag-alok din ng customized service sa pag-alam sa edad ng mga matatandang bisita. Nagtalaga sila ng mga low-floor room para sa mga nahihirapan maglakad at nag-alok na ayusin ang oras ng pagkain upang maging mas maluwag. Ang ganitong uri ng maingat na atensyon ay mahirap makuha kahit sa mga 5-star hotel sa Norway. Ang pinaka-nakakagulat ay ang concierge service. Sa pag-unawa sa sitwasyon ng biglaang pananatili sa Pilipinas, agad silang nag-alok ng isang schedule para sa susunod na araw. Ipinahayag nila ang mga pangunahing tourist spot sa Metro Manila, pati na rin ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga kalapit na medical facility. Nag-alok pa sila na makipag-ugnayan sa Singapore Medical Conference para tumulong sa pag-rebook. Sa pag-experience ng ganitong antas ng serbisyo, tiyak na naramdaman ng mga doktor na ang Pilipinas ay hindi lamang isang ordinaryong bansa. Sa elevator patungo sa kanilang mga kwarto, narinig ko ang usapan ng mga doktor. Ang pag-aalala na naramdaman nila nang una nilang marinig ang balita ng emergency landing sa Pilipinas ay ganap nang nawala. Sa halip, sinabi nila na isa itong biyaya na mas matagal silang mananatili sa bansa. Sinabi ni Eric na naglakbay na siya sa buong mundo sa loob ng katampung taon, ngunit wala siyang gaanong naramdaman sa maikling biyahe mula airport hanggang hotel. Ang antas ng kanilang kwarto ay lampas din sa inaasahan. Maluwag at malinis na espasyo ang pangunahin at ang banyo ay may safety rails para sa matatanda. Ang taas ng kama ay angkop at madali itong gamitin kahit para sa mga matatandang may problema sa tuhod. Ang atensyon sa detalye ay nagpakita ng malasakit ng kultura ng Pilipinas. Habang nakatanaw sa night view ng Maynila mula sa bintana, sinabi ng mga doktor na excited sila para bukas. Hindi lamang sila interesado sa mga tourist spot, kundi gusto rin nilang maranasan mismo kung paano gumagana ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas. Nang marinig ko ito, nagpasya akong baguhin ng kaunti ang schedule kinabukasan. Naisip ko na mas makabuluhan na i-guide sila sa isang lugar kung saan maaari nilang maranasan mismo ang Philippine medical field kaysa sa karaniwang tourist route. Sa unang gabi, habang naghahapunan sa lobby, inisa-isa ng mga doktor ang kanilang mga karanasan
Pinuri nila ang efficiency ng airport, ang sistematikong pagpaplano ng lungsod, ang pagiging advanced ng transport system, ang ligtas na kapaligiran ng lungsod, at higit sa lahat, ang kabaitan ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap na nagbago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Lahat sila ay may nasasabik na ekspresyon sa kung ano pa ang kahanga-hangang karanasan na naghihintay sa kanila kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal sa hotel, umalis kami para sa isang masusing pag-explore sa Maynila. Inimbitahan ko ang mga doktor na subukan ang Light Rail Transit LRT o ang modernong BGC bus. Sa una, nag-alinlangan sila dahil sa buong buhay nila ay mga high-end na sasakyan lamang ang ginagamit nila, hindi sila pamilyar sa pampublikong transportasyon at inakala nila na magiging mahirap ang komplikadong sistema. Ngunit kinumbinsi ko sila na mahalagang maranasan ang transportasyon na ginagamit ng pang-araw-araw na mamamayan upang makita ang tunay na Pilipinas. Nang pumasok kami sa istasyon ng bus, LRT, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga doktor. May escalator at elevator sa mismong entrance, kaya hindi na kailangang umakyat o bumaba ng hagdan. Nang mapansin ng isang kapwa pasahero na nahihirapan maglakad si Olaf na mahigit 70 taong gulang, kusa siyang lumapit at nag-guide sa amin sa elevator. Humanga sila sa pagiging maingat at kusang loob na pagtulong ng mga tao nang hindi man lang hinihingi. Habang bumababa kami, namangha sila sa kalinisan ng istasyon. Ito ay ganap na kabaligtaran ng luma at madilim na kapaligiran ng Oslo subway. Ang mga pader at sahig ay inalagaan ng malinis at ang ilaw ay maliwanag kaya hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Ang signage ay inilagay sa lahat ng dako na may parehong Tagalog at English kaya madaling gamitin para sa mga dayuhan. Nang makarating kami sa platform, maraming tao dahil rush hour, ngunit may kahanga-hangang disiplina sa gitna ng siksikan. Lahat sila ay natural na pumila sa dalawang hanay at tumayo sa likod ng mga linyang minarkahan sa sahig ng platform. Ito ay isang tanawin na hindi nakikita sa Oslo. Ito ay ganap na kabaligtaran sa Norway kung saan ang mga tao ay nag-uunahan na sumakay ng walang pag-aalangan. Nang dumating ang tren, isa pang nakakagulat na tanawin ang naganap. Nang bumukas ang pinto, ang mga tao ay humiwalay sa magkabilang gilid, nagbibigay ng espasyo para makababa ang mga pasahero. Matapos makalabas ang lahat, nagsimula silang sumakay ng maayos. Walang nagturo sa kanila, ngunit lahat sila ay natural na sumusunod sa ganitong asal. Sinabi ni Eric na ang ganitong uri ng civic consciousness ay dapat matutunan ng mga Norwegian. Sa loob ng tren, namangha sila sa kalidad ng mga pasilidad. Ang mga upuan ay komportable at ang mga handstrap ay inilagay sa iba't ibang taas, kaya walang abala kahit sa mga mababa. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kalinisan, walang anumang basura sa sahig, at ang mga upuan ay maayos, walang graffiti o nasirang pasilidad na makikita. Habang nakaupo at tumitingin sa paligid, nasaksihan namin ang isang emosyonal na sandali. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang babae na may tungkod. Ilang tao ang agad na nagbigay ng upuan, at ang matandang babae ay umupo at nagpasalamat. Nalaman namin na ang ganitong tanawin ay pang-araw-araw na pangyayari, hindi isang espesyal na bagay. Si Olaf, ang pinakamatanda sa grupo, ay naiyak. Sinabi niya na sa mahaba niyang buhay at sa dami ng bansa na napuntahan niya, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang lipunan kung saan ang natural na pag-aalala sa iba ay malalim na nakaugat. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay nakakagulat din. Kahit maraming tao, ito ay tahimik. Walang nagte-text o nag-uusap ng malakas. Karamihan sa kanila ay naglilibang sa pagtingin sa kanilang smartphone o pagbabasa ng libro. Naramdaman namin na ang ganitong etika sa pampublikong lugar ay hindi ginawa ng edukasyon kundi nakaugat bilang isang kultura. Nang makarating kami sa aming istasyon, namangha muli sila. Kahit na ito ay isang komplikadong istruktura kung saan nagtatagpo ang maraming linya, ang mga signage ay napakalinaw at hindi kami naligaw. Ang mga linya ay pinaghiwalay ng kulay at ang impormasyon tungkol sa mga kalapit na gusali at pasilidad ay ipinapakita ng detalyado sa bawat exit. Si Eric, na nagtrabaho rin sa architecture, ay humanga.
nagsasabing ang ganitong antas ng flow design ay hindi nakikita sa Norway. Kumpleto rin ang mga convenient facility sa istasyon. May malinis na palikuran, convenience store at coffee shop. May mga resting area rin, kaya maaari silang magpahinga sandali sa pagitan ng mga transfer. Nalaman namin na ang subway ay dinisenyo hindi lamang bilang isang pasilidad ng transportasyon, kundi bilang isang living space. Habang lumalabas kami sa lupa, patuloy na humahanga ang mga doktor. Sinabi nila na ang antas ng isang bansa ay makikita kahit sa isang pampublikong transportasyon. Ang efficiency, kalinisan, at higit sa lahat, ang matured na civic consciousness ng mga mamamayan ay nagtugma. Sinabi ni Ingrid na dapat maranasan mismo ng mga opisyal ng gobyerno ng Oslo ang BGC bus o LRT. Habang naglalakad kami sa Ayala Avenue, BGC High Street, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Olaf, ang pinakamatanda sa grupo, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib at nagsimulang humihingal. Sa kanyang edad na 75 at kasaysayan ng sakit sa puso, mukhang seryoso ang sitwasyon. Ang iba pang doktor ay nagulat at ako'y nataranta rin. Sa isang banyagang bansa, paano kami tutugon sa isang biglaang emergency? Agad akong tumawag sa 911, agad na may sumagot na operator na nagsasalita ng English. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, kinuha niya ang eksaktong lokasyon at sinabing magpapadala sila ng ambulansiya. Nakakagulat, dumating ang ambulansiya sa loob lamang ng 5 minuto. Kahit na sa gitna ng siksikang kalsada sa Ayala Avenue, mabilis silang nakarating. Ang ganitong bilis ng pagtugon ay hindi maiisip, samantalang sa Oslo, madalas silang maghintay ng 30 minuto o higit pa para sa ambulansiya. Una kaming namangha sa profesionalismo ng mga paramedics. Pagdating sa eksena, mabilis nilang tinasa ang kondisyon ng pasyente at sinimulan ang emergency first aid. Kahit na maingat sila sa paghawak sa matandang pasyente, mabilis nilang ginawa ang mga kinakailangang hakbang. Habang naglalagay ng oxygen mask at gumagawa ng ECG, patuloy nilang pinapagaan ang loob ng pasyente. Ang isang paramedic ay nagpaliwanag ng sitwasyon sa simpleng English na nagpahinga sa amin. Ang loob ng ambulansiya ay puno ng pinakabagong medical equipment. Patuloy nilang na-monitor ang kondisyon ng pasyente habang naglalakbay at kumpleto ang mga kagamitan para sa lahat ng kinakailangang emergency treatment. Habang patungo sa ospital, ang impormasyon ng pasyente ay naipadala na sa ospital at ito ay isang sistema kung saan ang paggamot ay maaaring simulan agad pagdating. Ang ganitong sistematikong emergency medical system ay bihirang makita kahit sa Norway. Ang cardiologist na si Eric ay namangha sa antas ng medical equipment sa loob ng ambulansiya. Kumpara sa ambulansiya ng Norway, marami itong mas advanced na kagamitan at pinuri niya ito bilang isang moving intensive care unit. Nagpakita siya ng matinding interes bilang kapwa profesional sa sistema na kayang ipadala ang ECG waveform sa ospital sa real time. Nang makarating kami sa emergency room ng St. Luke's Medical Center, Global City, nagsimula ang isang bagong shock. Kapag sinabing ER, karaniwan nilang naiisip ang isang masikip at magulong lugar, ngunit ito ay ganap na kabaligtaran. Ang maluwag at komportableng espasyo ay malinaw na nahahati sa iba't ibang area at ang flow ay mahusay na dinisenyo upang maiwasan ang kalituhan ng pasyente. Ang waiting area ay malinis at komportable, parang lobby ng hotel. Ang bilis ng pagrehistro ay isa ring sorpresa. May hiwalay na counter para sa mga dayuhang pasyente at ang staff ay matatas sa English. Ang pagpaparehistro ay mabilis na nakumpleto sa pamamagitan lamang ng pasaporte at simpleng impormasyon ng pasyente at detalyadong ipinaliwanag pa nila kung paano ipoproseso ang Norwegian Medical Insurance. Ang isang ospital na may ganitong sistema ng suporta para sa mga dayuhang pasyente ay mahirap hanapin kahit sa Oslo. Ang lahat ng proseso ay digitized at halos walang ginamit na paper forms. Maikli rin ang oras ng paghihintay. Kahit na maraming pasyente ang naghihintay, ang triage system batay sa kalubhahan ay gumana ng mahusay. Si Olaf, na pinaghihinala ang may problema sa puso, ay nakapasok sa consulting room sa loob ng 10 minuto. Habang naghihintay, regular na lumabas ang mga nurse upang suriin ang kondisyon ng pasyente at ipaliwanag ang sitwasyon sa mga kasama na nagpagaan sa aming pag-aalala. Nang pumasok kami sa consulting room,
Lalo pang nagulat ang mga kasamang doktor. Ang attending physician mismo ang bumaba sa ER para magsagawa ng konsultasyon. Sa Norway, karaniwan na ang mga intern ang gumagawa ng primary consultation at nagre-refer sa isang espesyalista kung kinakailangan, ngunit dito, ang espesyalista mismo ang direktang lumahok sa konsultasyon mula sa simula. Ang profesionalismo at karanasan ng doktor ay kahanga-hanga at dahil nag-aral siya sa Alemanya, na ipaliwanag pa niya ang medical terms sa German. Nagkaroon siya ng isang profesional na usapan kay Eric na parang nasa isang international conference. Ang bilis ng pagsusuri ay talagang nakakagulat. Ang ECG at blood test ay isinagawa mismo sa consulting room at ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob ng 30 minuto. Nag-alala kami nang sabihin na kailangan ng echocardiogram, ngunit kami ay in-guide agad sa examination room nang walang appointment. Sa Oslo, kailangan mong maghintay ng 2 linggo para sa isang echocardiogram appointment, ngunit dito, agad itong isinagawa sa ER. Ang kagamitan sa examination room ay pinakabago at may atensyon na ibinigay upang maging komportable ang pasyente sa panahon ng pagsusuri. Ang kapaligiran ng examination room ay hindi malamig kundi mainit at ang technician ay magiliw sa matandang pasyente. Ipinapaliwanag niya ang bawat hakbang ng pagsusuri, tinitiyak na hindi mag-aalala ang pasyente. Ang lahat ng pagsusuri ay natapos sa loob ng 1 oras at ang resulta ay nasuri sa real time. Ang pinakanakakagulat sa mga kasamang doktor ay ang AI Diagnostic Support System. Ang AI ay nagsusuri ng ECG at ultrasound images at ang sistema na sumusuporta sa diagnosis ng doktor ay talagang gumagana. Humanga sila na ang teknolohiyang ito na nasa research stage pa lamang sa Norway ay ginagamit sa aktwal na medical field. Sa kabutihang palad, ang resulta ng pagsusuri ay hindi seryoso. Ito ay na-diagnose bilang isang pansamantalang arrhythmia dahil sa pagod sa biyahe at hindi pamilyar na kapaligiran at maaari itong i-manage sa pamamagitan ng gamot at sapat na pahinga. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, inirekomenda ng doktor na obserbahan siya ng 1 araw. Kahit na inalok na mag-admit bilang pag-iingat, sinabi ni Olaf na ayos lang siya at humingi lamang ng reseta. Sa proseso ng pagkuha ng reseta at pagpunta sa parmasya, isa pang nakakaantig na karanasan ang naganap. Isinaalang-alang ng parmasyutiko ang edad ng pasyente at ang kanyang kasalukuyang mga gamot at maingat niyang sinuri ang drug interaction. Nang ipakita namin ang listahan ng mga gamot na iniinom niya sa Norway, sinuri niya ang bawat sangkap at tinanong kung ayos lang ba na inumin kasabay ng mga bagong gamot na inireseta. Nagprint din siya ng instruction sheet sa English at nagreseta ng dagdag na gamot para sa patuloy na paggamit pagbalik nila sa Norway. Ang huling shock ay dumating sa proseso ng pagbabayad. Ang kabuuan ng bayad sa konsultasyon sa ER, iba't ibang pagsusuri at iniresetang gamot ay nasa 1/5 lamang ng bayarin sa ospital sa Norway. Hindi sila sinisingil ng karagdagang bayad dahil sila ay dayuhan. Sa halip, binigyan pa sila ng discount para sa ilang bayarin dahil sa edad ng pasyente. Sinabi ni Eric na ang ganitong makatwirang halaga ng medical care ang tunay na mukha ng isang welfare state. Nang umalis sa ospital, lahat ng doktor ay nagpahayag ng kanilang pagkamangha. Ang profesionalismo at kabaitan ng mga staff, ang kumpletong pinakabagong kagamitan, ang mabilis na sistema ng pagsusuri, at ang makatwirang halaga sa lahat ng aspeto, ito ay nakahihigit sa Norway. Sinabi ni Ingrid na maraming dapat matutunan ang Norwegian medical system mula sa Pilipinas. Binigyang diin niya na ang pag-aalaga sa mga dayuhang pasyente at ang mabilis na sistema ng pagsusuri ay dapat agad na ipatupad. Umalis kami sa ospital at bumalik sa BGC High Street. Si Olaf, matapos uminom ng gamot, ay bumuti ang pakiramdam. Ang iba pang doktor ay nakahinga ng maluwag at nagpa siyang mag-explore sa lugar. Ipinaliwanag ko na ang High Street ay isang kilalang shopping district sa Pilipinas. Ngunit sa una, wala silang gaanong inaasahan. Inakala nila na ito ay isang ordinaryong commercial street. Ngunit nang makapasok sila sa kalye, ganap na nagbago ang kanilang isip. Ang unang nakita nila ay ang disenyo ng buong kalye. Ito ay isang pedestrian-friendly zone, kaya maaari silang maglakad ng komportable nang hindi nag-aalala tungkol sa mga sasakyan.
Ang mga bangketa ay malawak at patag na inayos, at ang mga matatanda ay nakalakad ng walang kahirapan. May mga benches sa paligid, kaya maaari silang umupo at magpahinga anumang oras, at ang mga palikuran ay malinis na inalagaan. Pumasok kami sa isang medical equipment store at naranasan ang unang pagkamangha. Ito ay hindi lamang isang espasyo para magbenta ng kagamitan, kundi isang experience center. Maaari nilang makita ang pinakabagong medical equipment na talagang gumagana at ang mga profesional na staff ay nagbigay ng detalyadong paliwanag. Namangha ang mga doktor na ang mga advanced na kagamitan mula sa blood pressure monitors hanggang sa ECG machines na karaniwang nakikita lamang sa mga ospital sa Norway ay mabibili sa isang general store. Ang antas ng serbisyo ng mga staff ay kahanga-hanga. Kahit na alam nilang dayuhang doktor kami, hindi sila nagpakita ng anumang pag-aalinlangan at natural na nag-serve sa English. Ang paliwanag tungkol sa kagamitan ay profesional at ibinigay ang sapat na impormasyon ng hindi pilit na nagbebenta. Ilang kasamang doktor ang nagsabi na gusto nilang magkaroon ng ganitong uri ng serbisyo sa Oslo kapag bibili sila ng kagamitan para sa kanilang klinika. Lumipat kami sa isang parmasya at naranasan ang pangalawang shock. Bukod sa pagkakaroon ng 24 oras na parmasya, namangha sila sa dami ng mga gamot na mabibili ng walang reseta. Ang mga gamot na nangangailangan ng reseta ng doktor sa Norway ay ibinebenta dito bilang over-the-counter na gamot. Ang pinaka-nakakagulat ay ang pharmacist ay palaging nandyan at maaari kang magtanong at pumili ng angkop na gamot ayon sa iyong sintomas. Humanga ang mga doktor sa serbisyo na nagbibigay hindi lamang ng gamot kundi pati na rin ng simpleng konsultasyon sa kalusugan. Pumasok kami sa isang restaurant na madalas puntahan ng medical professionals para maghapunan. Ito ay isang lugar malapit sa ospital na madalas gamitin ng mga doktor at nurse, ngunit ang interior ay moderno at may kalmadong ambiance. Ang menu ay may detalyadong impormasyon tungkol sa nutritional value at health benefits ng bawat ulam na nagpapakita ng pag-aalaga para sa health workers. Ang staff ay nagrekomenda ng madaling matunaw na pagkain para sa matatanda at nag-alok na i-adjust ang alat ng pagkain kung kinakailangan. Nang dumating ang pagkain, lahat sila ay nagpahayag ng pagkamangha. Hindi lamang ito masarap, kundi ang nutrisyon ay balanse. Ipininaliwanag nila ang mga sangkap at paraan ng pagluluto ng bawat ulam at kung bakit ito mabuti para sa kalusugan. Sinabi ni Eric na ang eating experience mismo ay isang health education. Naramdaman niya ang mataas na kamalayan ng Pilipinas sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng kalye, dumaan kami sa isang universidad na ospital. Sa entrance, isang guide ang nag-welcome sa amin sa English. At nang malaman niya na kami ay mga doktor, nagbigay siya ng espesyal na atensyon upang payagan kaming mag-tour sa loob ng ospital. Ang konsepto ng bawat departamento ay malinaw at ang signage ay intuitive, kaya madali nilang nahanap ang kanilang pupuntahan. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga pasilidad para sa pasyente. Ang bawat palapag ay may maluwag at komportableng waiting area at nag-alok sila ng libreng tubig at tsaa. Ito ay dinisenyo upang ang mga pasyente ay makapagpahinga at makaupo anumang oras kapag sila ay napagod sa konsultasyon. Mahirap makahanap ng ganitong espasyo sa mga ospital sa Oslo. Madalas, inuuna nila ang espasyo ng consulting room kaysa sa kaginhawaan ng pasyente. Sa tour sa operating room, ang mga kasamang doktor ay nakaranas ng pinakamalaking shock. Nakita nila ang robotic surgery system na aktwal na gumagana. Ang surgeon ay nagmaniobra ng robotic arms mula sa console nang may katumpakan, nagsasagawa ng operasyon na may millimeter-level accuracy. Si Eric, na nagtrabaho bilang cardiologist sa loob ng 40 taon, ay naantig. Nagsasabing ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong uri ng tumpak na surgical system. Ang shadowless light system at air purification system sa OR ay pinakabago rin, dinisenyo upang mabawasan ang panganib ng impeksyon. Sa ward, namangha sila sa pagiging advanced ng patient monitoring system. Ang data ng pasyente na ipinadala mula sa bawat kama ay naipon sa isang central monitor sa real-time at ang AI ay agad na nagpapadala ng alerto kapag may na-detect na abnormality. Naantig ang mga doktor na ang teknolohiyang ito
na hindi pa ipinapatupad sa Norway ay ginagamit upang iligtas ang buhay ng pasyente. Nang umalis kami sa ospital bandang gabi, nakita namin ang isa pang mukha ng BGC. Sa paligid ng kalye, nakita namin ang mga medical students na nag-aaral. Sa mga coffee shop at fast food restaurants, nakita namin sila na nagbubukas ng medical books at nagdi-discuss ng seryoso. Humanga ang mga doktor sa dedikasyon sa pag-aaral at naunawaan nila na ang ganitong kapaligiran ang sumusuporta sa kalidad ng medical care. Habang pabalik sa hotel, huminto kami sa isang convenience store. Namangha sila sa kaginhawaan ng 24 oras na store, ngunit ang mas nakakagulat ay ang dami ng mga healthcare-related products. Mula sa blood pressure monitors at thermometers hanggang sa simpleng test kits, ibinebenta ito. Ang isang batang babaeng staff ay nagtatrabaho mag-isa, ngunit wala siyang takot na muling nagpakita sa amin ng kaligtasan ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng araw, inisa-isa ng mga doktor ang kanilang mga karanasan ngayon. Ang nakita nila sa BGC ay hindi lamang isang shopping street, ang kasaganaan ng medical equipment, ang profesionalismo ng parmasya, ang pinakabagong sistema ng ospital, at higit sa lahat, ang mataas na social consciousness sa medisina ay nakapasok sa lahat ng lugar. Sinabi ni Eric na tila nakamit ng Pilipinas ang sabay-sabay na pag-unlad ng medical technology at social maturity. Ang pangatlong araw ay binalak bilang araw upang maranasan ang sistema ng edukasyong medikal ng Pilipinas. Naisip ko na dapat maunawaan ng mga doktor hindi lamang ang modernong Pilipinas kundi pati na rin ang ugat ng paglilinang ng medical talent. Maaga kaming pumunta sa University of the Philippines College of Medicine. Gumamit kami ng LRT, Grab, at ngayon lahat sila ay sanay na at mahusay ng gumamit ng kanilang tap-and-go cards. Nang makarating kami sa universidad, unang namangha sila sa sukat ng research facilities, maraming mga bagong research building at nakita namin ang mga mag-aaral na masiglang gumagawa ng research activities. Nakilala namin ang isang volunteer guide sa entrance at nagbigay siya ng detalyadong paliwanag sa matatas na English. Habang nakikinig sa paliwanag tungkol sa research content at educational philosophy ng bawat laboratorio, naramdaman ng mga doktor ang mataas na kalidad ng medical education ng Pilipinas. Partikular na naantig ang mga kasamang doktor sa anatomy laboratory. Ang mga mag-aaral ay gumagamit ng cadaver models at VR technology upang pag-aralan ang istruktura ng katawan ng tao sa 3 dimensyon na ganap na naiiba sa tradisyonal na textbook-based na edukasyon. Humanga si Eric na ang ganitong state-of-the-art na sistema ng edukasyon ay malaking ambag sa pagpapabuti ng technical level ng mga batang doktor. Sinabi niya na ang patuloy na pag-iimbento ng medical education, kahit pagkatapos ng ilang dekada, ang sumusuporta sa kahusayan ng medical technology ng Pilipinas. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga mag-aaral sa research lab. Isang third-year medical student ang nagbigay ng isang research presentation sa English tungkol sa heart surgery. Namangha ang mga Norwegian doctor sa antas ng kaalaman at presentation skills niya. Walang pinagkaiba siya. At sa katunayan ay mas profesional at nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa kumpara sa kanyang mga kaedad na medical students sa Norway. Ang passionate at seryosong saloobin ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay nakakagulat. Nag-lunch kami sa cafeteria ng universidad na ospital. Ito ay isang espasyo kung saan ang mga staff ng ospital at mga mag-aaral ay kumakain ng magkasama at nakita namin ang natural na knowledge exchange sa pagitan ng mga henerasyon. Ang pagkakita sa mga senior na doktor na nagtuturo ng teknik sa kanilang mga junior at ang mga estudyanteng aktibong nagtatanong ay ang tunay na mukha ng isang learning community. Noong hapon, nagkaroon kami ng surgical observation. Nasaksihan namin ang robotic-assisted mitral valve repair sa OR ng cardiology, na antig ang mga kasama sa tumpak na teknik ng surgeon at sa kahanga-hangang coordination ng buong medical team. Si Eric, bilang kapwa cardiologist, ay mas nakakaunawa sa mataas na teknikal na antas ng operasyong ito. Sinabi niya na kahit na ginagawa rin ang parehong operasyon sa Norway, wala pa siyang nakitang ganito katumpak at ka-efficient na operasyon. Pagkatapos ng operasyon, nagkaroon kami ng pagkakataon na direktang makipag-usap sa surgeon. Siya ay isang batang surgeon,
ngunit napakayaman ng kanyang specialized knowledge at karanasan at aktibo siyang nagpe-present sa international medical conferences. Naramdaman namin na ang pagiging aktibo ng ganitong young generation ng mga doktor ang nagtutulak sa medical standard ng Pilipinas sa world-class level. Noong gabi, nag-tour kami sa medical library ng universidad. Ito ay isang 20 oras na medical library at nakita namin ang mga mag-aaral na nag-aaral hanggang hating gabi. Mula sa pinakabagong medical journals hanggang sa classical medical texts, kumpleto ang lahat ng materyales. At ito ay isang perpektong kapaligiran sa pag-aaral. Ang digitalization ay advanced din at ipinatupad ang isang sistema kung saan maaari silang mag-aral gamit ang tablets at VR devices. Naunawaan namin na ang ganitong learning infrastructure ang pundasyon para sa patuloy na paglabas ng mahuhusay na medical talent. Pabalik sa hotel, sinabi ng mga doktor na ang kanilang karanasan ngayon ang pinaka-hindi malilimutan. Kahanga-hanga rin ang pinakabagong medical technology at pasilidad, ngunit ang pagpapanatili ng ganitong sistematiko at patuloy na medical education system ang tunay na lakas ng medical na larangan ng Pilipinas. Sinabi ni Ingrid na natuklasan niyang muli sa Pilipinas ang passion para sa edukasyon na nawala na sa Norway. Ang hindi pagpapabaya sa talent development habang isinasagawa ang technological advancement ang tunay na medical advanced country. Sa umaga ng ika-4 na araw, dumating ang balita na ang bagyong ikinabahala ay tumawid na sa Pacific at ligtas na ang ruta patungong Singapore. Maaari na silang pumunta sa kanilang orihinal na destinasyon. Ngunit ang reaksyon ng mga doktor ay taliwas sa inaasahan. Sa halip, marami sa kanila ang gustong manatili pa sa Pilipinas. Ganoon kalaki ang impresyon ng kanilang ilang araw na karanasan. Gayunpaman, dahil sa kanilang nakabook na schedule, nagtungo kami sa NAIA ng may panghihinayang. Sa sasakyan patungong airport, patuloy silang nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Kailangan nilang ikwento sa kanilang pamilya ang tungkol sa Pilipinas pag-uwi nila. Partikular na sinabi ni Eric na gusto niyang ipaaral sa kanyang staff sa klinika ang medical system ng Pilipinas. Sinabi ni Ingrid na gusto niyang ipakilala ang efficient system ng Pilipinas sa kanyang mga kasamahan sa Ministry of Health. Habang isinasagawa ang departure process sa airport, namangha sila hanggang sa huli. Ang departure lobby ay kasing linis at sistematiko ng arrival lobby. Sinabi nila na ang laki at antas ng serbisyo ng duty-free shops ay world-class. Habang papunta sa boarding gate, patuloy silang tumitingin sa paligid at kumukuha ng litrato. Paulit-ulit nilang sinasabi na gusto nilang bumalik. Nang lumipad ang eroplano, ang tingin ng mga doktor sa tanawin ng Maynila mula sa bintana ay espesyal. 4 na araw lamang ang nakalipas, nag-aalala sila na sapilitan silang lumapag sa isang hindi inaasahang lugar, ngunit ngayon, puno sila ng panghihinayang. Bilang interpreter, ipinagmalaki ko na naipakita ko sa kanila ang magandang mukha ng Pilipinas. Matapos ang kanilang iskidul sa Singapore Medical Conference, agad na ikinuwento ng mga doktor na umuwi sa Norway ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Nagpresenta si Eric sa isang pagtitipon ng Oslo Medical Association tungkol sa kanyang karanasan sa Pilipinas. Ipinahayag niya ang mga konkretong halimbawa mula sa efficiency ng medical system, ang pagiging advanced ng mga pasilidad ng ospital, ang kalidad ng medical education hanggang sa kahusayan ng emergency system. Ang iba pang doktor na dumalo ay nagpakita rin ng malaking interes. Ang pinakamalaking reaksyon ay naganap sa media. Ang Norwegian Broadcasting Corporation ay nag-broadcast ng isang espesyal na programa na may headline na Ang Pagkakatuklas ng Mga Pinuno ng Norway sa Pilipinas. Detalyadong inireport nito ang medical technology shock na naranasan ng mga pinuno ng Norwegian medical field na ipinagmamalaki ang Nordic medical system sa buong buhay nila sa Pilipinas na kanilang aksidenteng napuntahan. Itinala ng programa ang mga puntong dapat matutunan ng Norway mula sa Pilipinas. Nagsimulang kumilos ang medical industry. Ang mga inquiry para sa training sa medical system ng Pilipinas ay mabilis na tumaas at partikular na tumaas ang interes sa emergency medicine at surgical technology. Ang mga medical institution ay nagsimulang bumuo ng mga bagong training programs
na nagpapadala ng staff sa Philippine medical field sa halip na ang tradisyonal na Western-centric training. Naging popular ang mga programa tulad ng pagpapatupad ng robotic-assisted surgery, ang paggamit ng AI diagnostic system, at ang pagpapabuti ng patient-centered service. Nagkaroon din ng pagbabago sa edukasyon. Ang Philippine Medical Research Center ay itinatag sa Oslo University Medical School at Bergen University Medical School. Ang bilang ng mga nag-a-apply para sa mga kurso tungkol sa medical technology at medical education ng Pilipinas ay tumaas ng malaki. Hindi lamang ang mga young generation, kundi pati na rin ang mga current doctors ay nagsimulang mag-aral ng Philippine medicine bilang bahagi ng kanilang continuing education. Ang mga programa ng Norway-Philippines Medical Exchange Center ay laging puno. Ako'y namangha nang masaksihan ko ang lahat ng pagbabagong ito. Hindi ko inakala na ang 4 na araw lamang na karanasan ay magdudulot ng ganito kalaking ripple effect. Naniniwala ako na dahil ang mga doktor ay taos-pusong naantig, na ipadama ang kanilang sincerity sa maraming tao. Kahit na hindi ko ipinagmalaki o ginawang maganda ang Pilipinas, ang mga tao ay nagko-commune at nagpakita ng interes. Pagkaraan ng ilang sandali, muli akong inutusan na mag-guide sa isang medical observation tour sa Pilipinas. Nakakagulat, 3 sa mga doktor na kasama sa unang grupo ay nagpahayag na gusto nilang bumalik sa Pilipinas at nagdala sila ng kanilang pamilya at mga kasamahan. Si Eric ay nagdala ng kanyang asawa at anak. Si Ingrid ay kasama ang kanyang mga apo at si Olaf ay kasama ang kanyang anak at asawa nito. Nang muli naming magkita sa airport, ang mga doktor ay masayang-masaya na parang umuwi sa kanilang bayan. Pag-apak nila sa Naya, naaalala nila ang kanilang mga lumang alaala at ipinapaliwanag ang paligid sa kanilang pamilya. Ginagamit nila ang automated immigration system na kinagulat nila sa unang pagdating. Ang kanilang mga pamilya ay humanga rin sa kalinisan at sistematikong sistema ng airport. Sa pagkakataong ito, nagpasya kaming maglakbay sa Maynila at Cebu sa loob ng 1 linggo. Sa unang araw, inilagay namin ang aming bagahe sa hotel sa Makati at lumabas kami para maghapunan. Masiglang ipinaliwanag ni Eric sa kanyang asawa ang kanyang pagkamangha nang una siyang dumating sa Pilipinas 6 na buwan na ang nakalipas. Mukha siyang maipagmamalaki habang ikinukuwento niya ang sense of order na nakita niya sa LRT, ang kahanga-hangang paggamot na natanggap niya sa ospital at ang pag-unlad ng medical technology na naranasan niya sa BGC. Kinabukasan, dinala ni Ingrid ang kanyang mga apo sa UP College of Medicine. Ang kanyang mga apo ay nagpakita ng malalim na interes sa medical education system ng Pilipinas. Sinabi niya sa kanyang mga apo na matuto sa Pilipinas, na patuloy na nagbabago habang pinapanatili ang tradisyon. Ang kanilang pag-uusap habang nag-experience ng latest technology sa research lab ng universidad ay isang mahalagang oras na nag-uugnay sa mga henerasyon. Pagkatapos ng ilang araw na paglilibot sa Maynila, lahat ng pamilya ay naengganyo sa Pilipinas. Ang mga nakababatang miyembro ng pamilya na sa simula ay inakala na masyadong exaggerated ang papuri ng kanilang mga lolo, ay naunawaan ito ng maranasan nila mismo. Sa katunayan, ang ilan ay nag-react na mas impressive pa ito kaysa sa sinabi ng kanilang mga lolo. Sa biyahe patungong Cebu sa modernong bus, plane, patuloy ang mga usapan. Namangha sila sa kaginhawaan at punctuality ng transportasyon at sinabi nilang maganda ang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana. Ang anak ni Eric, na isang arkitekto, ay nagpakita ng malaking interes sa urban development at infrastructure ng Pilipinas. Sinabi niya na gusto niyang pag-aralan ang urban planning ng Pilipinas pag-uwi niya sa Norway. Sa Cebu, nakita namin ang isa pang mukha ng Pilipinas. Ang kagandahan ng mga resort, ang kadakilaan ng mga makasaysayang simbahan, at ang misteryo ng mga ecotourism spots, lahat ay bago. Kahit na iba ito sa Maynila, ang kabaitan ng mga tao at ang kalinisan ng bayan ay pareho. Muli silang namangha na ang buong Pilipinas ay inaalagaan sa ganitong antas. Noong gabi ng huling araw, nagpaalam kami sa hotel. Sinabi ng mga doktor na ang aksidenteng pagdating sa Pilipinas 6 na buwan na ang nakalipas ang pinakamasuwerteng bagay sa kanilang buhay. Ang pangyayaring iyon ay ganap na nagbago sa kanilang pananaw at mas masaya sila na makabalik kasama ang kanilang pamilya upang ibahagi ang pagkamangha.
sa departure lobby ng NAIA habang nagpaalam kami sa huling pagkakataon, sinabi ko na ito ang pinakamakabuluhang oras sa aking 15 taon bilang interpreter. Ako'y masaya na ang isang chance encounter ay naging pagkakataon upang maiparating ang tunay na halaga ng Pilipinas at makatulong sa pagpapalalim ng international understanding. Nagpasalamat din sa akin ang mga doktor at nangako na babalik sila. Habang pinapanood ko ang paglipad ng eroplano, inalala ko ang mga pagbabago sa loob ng 6 na buwan. Nakakagulat kung paanong ang isang accidental encounter ay makakapagpabago ng napakaraming bagay. Nagbago ang pananaw ng lipunan ng Norway sa Pilipinas at tumaas ang real exchange. Higit sa lahat, natutunan ko na ang sincere connection sa pagitan ng mga tao ang lumilikha ng pinakamalaking pagbabago. Umaasa ako na mas maraming Norwegian ang bibisita sa Pilipinas at mararanasan ang tunay nitong mukha. At ako, patuloy akong gaganap bilang isang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Gusto kong ipaalam sa mas maraming tao na ang kahanga-hangang kalidad ng Pilipinas ay hindi nagmumula sa malaking propaganda, kundi sa maliit na atensyon sa araw-araw na buhay, sa sistematikong sistema, at higit sa lahat, sa kulturang gumagalang sa tao. Hanggang ngayon, regular akong nag-guide sa mga Norwegian medical professionals sa Pilipinas. Marami sa kanila ang nakarinig ng kwento ng mga doktor na iyon. Lahat sila ay umuuwi ng may parehong pagkamangha sa Pilipinas. Hindi nagbago ang Pilipinas, ganito na talaga ito. Ang mundo lang ang nagsisimula nang kilalanin ang evolution nito ngayon. Iyon lang ang kwento namin ngayon. Ang kwento ng 4 na araw na pagkamangha na naranasan ng mga pinuno ng Norway nang sapilitan silang lumapag sa Pilipinas dahil sa isang bagyo. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.